At bukod sa SLEX, kamustahin natin ang daloy ng mga sasakyan dyan sa North Luzon Expressway. Ngayong All Souls Day, si Joshua Garcia sa sentro ng Balita Live. Yes, Naomi, tuloy-tuloy pa rin naman ang daloy ng mga sasakyan at maluwag ang trapiko sa mga oras na ito dito sa Balintawak Toll Plaza, pareho sa papasok at palabas ng North Luzon Expressway. Naomi, pero may ilan na humahabol sa biyahe dahil sayang naman daw kung hindi nila masusulit ang long weekend kasama ang kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay. Inintay namin yung bakasyon ng mga bata. Reason din na ayaw namin sumama sa sumabay sa karamihan. To visit my parents po para sa holiday. Husband nung biyenan ko po. Dadalawin po sa sementeryo. Ayon naman kay NLEX Senior Manager for Traffic Operations Robin Ignacio, nananatiling maayos ang sitwasyon sa nasabing expressway. Kasabay nito ay kinumpirma ni Ignacio na extended ang dry run ng cashless transactions sa mga toll plaza. At kung sakaling maging matagumpay ito, ay posible niya ang full implementation nito sa January 1, 2024. Depende pa rin naman sa kanilang magiging assessment kasama ang Toll Regulatory Board. Sa ngayon, sir, fast-moving po, light traffic po tayo ngayon, light traffic po. At wala naman po nare-report pa po mga major incidents po tayo. Before po na matapos yung 2-month dry run, which is supposedly November 1, may directive po CTRB na i-extend po hanggang end of this year, December 31 po. Sa ngayon, Naomi, ay may designated lanes dito sa Balintawak exit para sa mga magbabayad pa rin ng cash. Pero kasabay nito ay kailangan na rin nilang magpakabit ng RFID. Makikita po natin yan na meron pa rin naman pong mga lanes allotted for those who wish to pay in cash. And then right after, kinakabitan na po ng mga team namin ng RFID sticker. Naomi, kagaya nga na nasabi na rin ng NLEX ay inaasahan nila ang buhos ng mga motorista na pauwi sa kanilang mga probinsya. Gayun din yung mga pabalik dito sa Metro Manila sa November 5, Sunday hanggang umaga ng November 6, Lunes. Naomi? At Joshua, bukod doon sa mga designated lanes at tauhan na idineploy, may iba bang hakbang o serbisyo ang NLEX para matiyak na maaalalayan ang mga motorista, lalo na yung babalik sa Metro Manila? Yes, Naomi, maliban doon sa nabanggit mo na designated lanes at doon sa nabanggit ng NLEX na 1,500 personnel na kanilang i-deploy ay ongoing pa rin yung kanilang free towing papunta doon sa nearest exit para lang ito sa Class 1 hanggang alas 6 ng umaga ng November 6, Monday. Ito nga ay para mas mapabilis na responde sa mga magkakaroon ng aberya nang sa ganon ay hindi makaantala sa biyahe ng mga motorista. Naomi? Maraming salamat, Joshua Garcia.